Welcome mga bossing sa channel sa natin. Ito na ang pinakahihintay ang isa pinakamagandang manhwa ngayon, Bloodhound. Dahil sa nag-request, ako ay nagpapasalamat sa patuloy na pagsusuporta, kaya medyo gagalingan ko na ang pag-editing ng ating bossing Tagalog manhwa recap. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ay mag-subscribe na po kayo, at para maambunan kayo ng aking swerte, walang hanggang yaman mula sa aking system. Let's go! Sa wakas natapos na ang mga taon ng pagdanak ng dugo. Ang digmaan sa pagitan ng mga tao at ng mga demonyo na tumagal ng ilang dekada ay nag-iwan ng isang nakakatakot na tala sa mga aklat ng kasaysayan bilang panahon ng pagkasira. At ang araw kung kailan ang tagumpay ng mga tao ay naisulat sa mga aklat. Isang lieg ang isinabit sa harap ng tarangkahan ng Baskerville na sikat sa kanilang mga espadang bakal na dugo. Vicaire Van Baskerville. Ang iligal na anak ni Hugo Le Baskerville, ang pinuno ng pamilya Baskerville. Ang anino na natatakpan ng hindi mabilang na dugo sa likod ng pamilya. Ito ay ang tugisin ng mga Baskerville. Nagpumigla si Vicaire. Palagi siyang nahihirapan. Isang bastard. Anak ng concubine. So Van middle name. Hindi siya ipinanganak na may apelyido tulad ng Le o Re na natanggap ng kanyang mga kapatid sa kalahati sa pangunahing pamilya. At dahil doon, kailangan niyang magtrabaho ng daan-daang beses na higit sa iba. Ngunit sa bandang huli, lahat ng ito ay walang kabuluhan. Pag-espiya, pagpatay, pagkidnap, blackmail, smuggling. Para sa kapakanan ng kanyang pamilya, tumawid siya sa mahigit 500 mapanganib na misyon, ngunit sa huli, iniwan siya ng mga ito. Originally, isang illegitimate child na hindi man lang karapat-dapat dito. Hindi tulad ng ibang magkakapatid na halos 6 hanggang 8 buwang gulang, isang nilalang nakakapasok lang sa silid na ito pagkatapos ng 100 araw. Hindi umiiyak ang sanggol. Nakahiga lang siya na nakapikit para siyang patay. Tumingin si Hugo kay Vicaire at medyo nirelax ang kanyang kutis. Hindi naman sa natuwa siya na ang mga katangian ni Vicaire ay tila nakahihigit sa iba pa niyang mga supling. Gayunpaman, ito ay mula sa pag-isip na kung ito ay isang lugar kung saan basura lamang ang nakalinya, mas mabuti na magkaroon ng basura na hindi gaanong maingay. Sa kalaunan, nakipag-usap si Hugo sa dose-dosenang mga yaya sa lungsod sa likuran niya. Ilipat ang mga bata sa Cradle of the Swords. Ang mga anak ng Baskerville ay inilalagay sa pagsubok mula sa sandaling sila ay ipinanganak. Mula sa duyan hanggang sa libingan. Ang una sa mga pagsusulit na ito ay nagsimula kaagad. Ano ang duyan ng mga espada? Ito ay isang natatanging seremonya ng pagpasa para sa mga Baskerville. Hindi mabilang na mga kutsilyo ang nakatanim na parang maze sa isang bilog na burol at isang sanggol ang ibinaba sa gitna. Ang sanggol ay nakulong sa maze na nilikha ng talim at gumala sa pamamagitan nito. Gumalaw man ito, naputol siya ng mga talim sa buong katawan. Sa ganitong kapaligiran, ang mga sanggol ay kailangang gumapang sa sahig at sa pamamagitan ng labirint ng mga karayom. Kapag isinubsob mo ang iyong sarili sa ilog na Nskevira, sa labas ng labirint, magiging Baskerville ka sa tunay na kahulugan nito. Ang Nskevira water ay mabisa lamang para sa mga batang wala pang 1 taong gulang. Kung ibabad mo ang iyong katawan sa ilog na ito, ang iyong buong katawan ay magiging kasing tigas ng bakal. Siyempre, ang kapangyarihan ng ilog na ito ay hindi walang hanggan. Kung ang isang sanggol ay sumisipsip ng halos lahat ng kanyang kapangyarihan, ang isa pa ay medyo mas mababa dahil ang natitirang kapangyarihan ay mas mababa. Parang lifeline ng nanay niya. Ang mga anak ng Baskerville ay itinapon na ngayon sa duyan ng espada. Sino ang unang nakalabas sa labirint na ito at unang tumalon sa ilog? Iyon ang magtatakda ng kinabukasan ng mga batang ito. 32 anak na ipinanganak ngayong taon, kabilang ang lahat ng mga karapat-dapat na anak, bastard, at pinsan ng pamilya, ay nakikipagkumpetensya sa isa't isa sa gitna ng duyan ng mga espada. Ang mga talim, makapal na puno ng mga track para madaanan ng mga bata at maging pinakamatalim na mga tinik. Ay. Isang sanggol na umiiyak na naghahanap ng yaya. Habang ang isa ay gumagapang na, siya ay dumudugo dahil sa pagkahiwa ng mga talim, at isa pa na nakaupo at sinisipsip ang kanyang daliri dahil wala pa siyang balak na tumakas. Ang mga sanggol ay kadalasang ganoon. Sa katunayan, dahil ang mga sanggol na ito ay wala pang 1 taong gulang, ito ay isang natural na resulta. Gayunpaman, walang silbi. Ang pagtatasa ni Hugo Baskerville ay napakalamig. Isang maliit, marupok na nilalang.
Isang nilalang na hindi mabubuhay kung walang tulong ng iba. May paghamak sa titig ni Hugo sa katawan ng tao. Kahit na sarili mong anak, walang exception. Bilang isa sa 7 pinakamahusay na eskrimador sa kontinente, sikat siya sa pagiging isang taong bakal mula sa kapanganakan. Ganito lang tayo makakalaban ng mga demonyo. Ang malalakas ay mabubuhay at iwan ang mahihinan. Si Hugo ay tumayo ng mataas at tumingin sa tubig ng Esquerra, na umaagos sa paligid ng duyan ng espada, at nananangis. Ang lihim na ilog, na dumadaloy lamang sa banal na lupain ng pamilyang Baskerville, ay may epekto ng pagtaas ng mana, paglilinis ng aura ng isang tao, at paggawa ng katawan na kasing tigas at tigas ng bakal sa pamamagitan lamang ng pagbabad sa katawan ng isang tao. Kung hindi dahil sa isang bagay na gumagana lang para sa mga batang wala pang 1 taong gulang, binabad na agad ni Hugo ang sarili. Habang si Hugo ay nakatingin sa ilog na may malungkot na ekspresyon. Hoy, doon! Paano naman? Kalokohan! Ang mga pagtatalo ay sumabog mula sa lahat ng dako. Ano ang ipinagtataka ng mga kabalyerong tagapag-alaga ng pamilya na hindi na tinag ng anuman? Itinaas ni Hugo ang kanyang ulo na may nagtatakang ekspresyon. At sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata, na puno ng mapait na pagkabagot, paghamak, pagkainip at pagkabigo, ay nagliwanag. Ang duyan ng espada. Dahil sa makapal na kagubatan na ito ng mga talim ay dumiretso ang isang bata sa River La Guerrera. Joke fit. Puno na ng dugo ang katawan ng bata. Nakapagtataka, ang bata ay dumiretso sa duyan ng mga karayom, na pinaikot-ikot na parang shell ng snail. Sa halip na magpaikot-ikot sa medyo ligtas na kalsada, diretso siyang sumisiksik sa maliit na puwang sa pagitan ng mga talim. May marka ng kutsilyo sa kanyang maputi at malambot na pisngi. Ang kanyang malambot na baywang at mga bisig ay hiwa at punit-punit ang kabuuan. Puro bugbog ang kanyang tuhod at duguan na ang malalambot na palad. Isang bata na gumagapang pasulong, gumagawa ng madugong landas sa pamamagitan ng pagpisil sa pagitan ng hindi mabilang na mga karayom. Ang bawat isa sa pamilya ay nabigla sa diwa ng batang ito na wala pang 100 araw na gulang. Ganoon din kay Hugo Les Baskerville, ang pinuno ng Baskerville, ang eskrimador na may dugong bakal. Hindi nagtagal, ang bata ay ganap na nakalabas sa maze. Ang kanyang mga kapatid ay nakakulong pa rin sa gitna ng duyan ng espada at hindi makalabas. May plot. Di nagtagal ay lumabas ang bata sa duyan, itinapon niya ang sarili sa ilog Esquerra. Nagsimulang maging pula ang tubig ng ilog. Sumulong si Hugo sa hindi pangkaraniwang paraan, hawak ang rehas gamit ang 2 kamay. Nang makita ang mga bitak sa marmol na rehas, nanlaki ang mga mata ng mga katulong. Ito ay dahil ito ang unang pagkakataon na nakita ko siya, na kadalasang nagpapakita ng walang emosyon na ugali sa lahat ng bagay, ay napakabalisa. Anong nangyari sa kanya? Nagtaas ng boses si Hugo. Hindi pa rin umahon ang batang nahulog sa ilog La Guerrera. Hindi nagtagal, ang ilan sa mga kabalyerong tagapag-alaga ng pamilya ay lumapit sa ilog La Guerrera at sinilip ito. At sabay-sabay na natakot ang mga kabalyero. Sir, umiinom po siya ng tubig ilog. Sagot nito na magpapangiti sa bibig ni Hugo. Saan ang lugar na ito? Nahulog ba ako sa impyerno? Ngunit ito ay hindi. Ang lugar na ito, masyadong baog para tawagin itong impyerno. Isang lugar kung saan kahit ang impyerno ay magmumukhang mas mapagpatuloy. Dahil iyon ang pamilyang Baskerville. Walang paraan na hindi ko alam ang kapaligiran ng lugar kung saan ako nanirahan bilang isang aso sa pangangaso sa nakalipas na 30 taon. Ang amoy ng dugo, ng nana, ng lahat ng marumi at patay. May kutob si Vicar Van Baskerville. Na bumalik siya sa panahon na kakapanganak pa lang niya. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Isang katawan na nabuhay ng halos 100 araw. Wala kang masyadong magagawa. Binabaliktad lang at sininyasan ang nakabahaging yaya ng nursery na magpapasuso. Sakto naman. Walang mga lalaki na mukhang kapaki-pakinabang. Isang pamilyar na boses ang narinig. Si Hugo Les Baskervilles, patriarch ng Baskervilles, ay nakitang nakatayo sa gitna ng nursery. Sa sandaling marinig niya ang kanyang boses, halos bumangon si Vicar at yumuko, tulad ng kanyang ugali sa buhay. Sa kabutihang palad, ito ay imposible dahil sa katawan ng isang bagong silang na sanggol. Pudyok. Nang makita ang pangunahing salarin na pumatay sa kanya, naggangalit siya ng kanyang mga ngipin.
Gayunpaman, dahil hindi pa tumutubo ang mga ngipin ng katawan, walang tunog. Kumalma tayo. Noong nakaraan, upang maging miyembro ng pamilya Baskerville, upang makilala ng kanyang ama, at upang maalis ang pagkukunwari bilang isang anak sa labas, ang mga araw ng kahihiyan at kahihiyan na kanyang pinaglaban. Inferior blood, hindi siya iniwan ng tag kahit anong gawin niya. Iba ang mamumuhay ko sa buhay na ito. Kung mawala ang kuneho, hindi ito mabubuhay na parang asong pinakuluan. Sakto naman. Nagkaroon ng pagkakataon na lalong nagpatibay sa determinasyon ni Vicker. Ilipat ang mga bata sa duyan ng espada. Narinig ko ang sinabi ni Hugo. Sa kanyang pag-alis sa mga kamay ng kanyang yaya, tumatakbo ang isip ni Vicker. Ito ba ang unang seremonya ng pagpasa? Ang Cradle of Swords ay isang paglalakbay patungo sa River La Guerrera, na naganap sa paligid ng isang maliit na burol. Sa sandaling lumipat sila sa maze na gawa sa mga espada at sumisid sa River La Guerreras, ang mga anak ng pamilyang Baskerville ay muling isinilang bilang mga mandirigma. Siyempre, ang pagpapala ng Ilog La Guerrera ay hindi nagbigay ng pantay na lakas. Ang mahihina ay namamatay at ang malakas ay nabubuhay. Ang malakas ay nakakakuha ng higit sa mahina. Ang mga anak ng Baskerville ay kailangang makaalis sa duyan ng mga espada sa lalong madaling panahon at sumisid sa Ilog Iserena. Kailangan mong magbabad sa ilog sa lalong madaling panahon at hanggat maaari upang makakuha ng kalamangan sa iyong mga kapatid. Kaya't kumilos si Vicker sa sandaling siya ay itinapon sa gitna ng duyan ng mga espada. Ginalaw niya ang talim gamit ang dalawang malambot na kamay. Sinasabi na ang mga bata mula sa ilang prestihiyosong pamilya ay kumukuha ng mga bagay na makakatulong sa kanila sa hinaharap. Ngunit ang mga bata mula sa pamilyang Baskerville ay kailangang kunin ang mga talim na nagbabanta sa kanilang kinabukasan mula sa unang kaarawan. Spit, pot, jig. Tumagos ang talim sa kanyang balat. Sa bawat pagpisil niya sa pagitan ng mga talim ng may lakas, isang nag-aapoy na sakit ang dumadaloy sa kanyang buong katawan. Ngunit hindi ito mahalaga. Ang antas ng sakit na ito ay isang bagay na nakasanayan na niya pagkatapos mamuhay bilang isang asong nangangaso sa nakalipas na ilang dekada. Bukod dito, mas malalim ang sugat, mas mabuti, upang ang tubig ng eskerera ay maaaring tumagos sa katawan ng mas mahusay. Alam ni Vicker ang lahat ng mga lihim, alamat, at kwentong multo ng mga Baskerville. Kaya naman alam niya kung paano sulitin ang River na Guerrera. Yongjum. Ang malambot na katawan ng bata ay dinadala sa impyerno ng matigas na kaluluwa ng aso. Ang dugo na umaagos mula sa kanyang katawan at pababa sa rampa ay nagpapahiwatig ng tuwid na ruta at ang pinakamaikling distansya upang pumunta pasulong. Patuloy na gumapang si Vicker sa direksyon habang patuloy ang pagdurugo. At hindi nagtagal, narating niya ang banal na lupain ng Baskervilles. Ilog Guerrera na dumadaloy sa Latian. Kapag nakababad ka sa lugar na ito, ang iyong katawan ay nagiging kasing tigas ng bakal at ang iyong kaluluwa ay nagiging lubhang malakas. Inihagis ni Vicker ang kanyang sarili sa ilog sa kanyang posisyong pangsanggol. Na may plop. Mabigat. Masakit na para akong nilubog sa kumukulong tinunaw na bakal. Sapat na mainit ang tubig para sumisingaw. Nahulog dito na may di mabilang na mga saksak sa buong katawan, walang duda na hindi ito masakit. Ngunit tiniis ni Vicker ang sakit na pinakuluan. At naghintay siya. Ang tubig ng eskerera ay tumagos sa mga hiwa, napunit at pumuputok na mga sugat. Sutsutsu. Nagsimulang magbago ang katawan. Ang tubig ng eskerera, na tumagos sa mga sugat at tumagos sa mga buto at bituka, ay nagbabago sa katawan ni Vicker mula 1 hanggang 10. Iba talaga. Namangha si Vicker na ang kanyang magandang simula ay maaaring gumawa ng napakalaking pagkakaiba. Ang katawan ng nakaraang buhay ay matigas at tinimplahan, ngunit ito ay maliit at manipis pa rin kumpara sa iba. Dahil ang mga buto mismo ay mahina, may mga limitasyon sa pagdikit ng mga kalamnan, at dahil makitid ang mga landas ng mana, may malinaw na mga paghihigpit sa pagpapataas ng aura. Pero iba ang mga kapatid niya. Matatangkad, makapal na buto, at malapad na mana veins. Ito ay naiba sa talento, kalidad at panimulang linya. Sa kanyang nakaraang buhay, halos lumabas si Vicker sa Tower of Swords sa huling lugar. Kaya hindi niya na-enjoy ng maayos ang epekto ng Ilog Guerrera. Dahil na-absorb na ng lahat ng kapatid niya ang kapangyarihang iyon.
Mula noon, dahil sa kanyang background bilang isang illegitimate child at mahinang talento, huling ranggo na lang ang ibinibigay sa kanya sa bawat pagkakataon. Kapag ang iba ay kumain ng masustansyang pagkain, nagsuot ng pinakamagagandang gamit, natutulog sa mga komportableng kama. Kumain siya ng maruruming scarps, nagsuot ng maruruming damit, natulog sa maruruming lugar. Ang mga tagumpay na nakuha niya ay kinuha ng kanyang mga kapatid. Ito ay pareho sa digmaan sa mga demonyo. Gaano man karaming mga demonyo at demonyo ang kanyang napatay, ang mga tagumpay ay palaging pag-aari ng kanyang ama o mga kapatid sa ama. Nagkaroon ng maliit o walang gantimpala. Hindi lamang ang mga demonyo ang kailangang patayin, kundi pati na rin ang mga kaaway sa politika at mga tao ng kanyang ama. Kinailangan niyang tiktikan, assassinate, espionage, tambangan, at takutin ang buong 7 pamilya, at sa paggawa nito, itinaas niya ang Baskerville sa tuktok ng 7 pamilya. Ngunit ano ang resulta? Pagbitay. Kapag nawala ang kuneho at tapos na ang pamamaril, hindi na kailangan ng asong nangangaso. Inakusahan ng pakikipagsabuatan sa mga demonyo, si Vickers ay pinatay habang dinadala ang lahat ng maruming kasalanan ni Hugo. Ang kanyang kasalanan ay isa lamang. Masyadong maraming nalalaman. Buntong hininga. Si Vickers ay naggangalit ang kanyang mga ngipin. Mabangis na nagsalpukan ang mga ngipin na nagsimulang tumubo sa bibig bago niya namalayan. Dumaloy ang tubig ng eskerera kasunod ng matinding galit na umabot sa utak sa loob ng mga buto, at hindi nagtagal ay nagbago ang mga buto na mas makapal, ang laman ay mas matigas, at ang mana barel ay mas malawak. Siyempre, ang nag-aapoy na sakit ay patuloy na gumagapang, ngunit hindi mahalaga. Nagsimula pa ngang uminom ng tubig si Vickers. Iniisip niyang palakasin din ang mga laman loob. Iniisip niya ang isang matandang alamat na ipinasa sa Baskervilles. Matagal na panahon na ang nakalipas, mayroong isang walang talo na mandirigma sa Baskerville, tama ba? Ang pinakamalakas na eskrimador na hindi man lang nagtamo ng kahit isang kalmot sa balat, pati buto, kahit natamaan ng palakol. Ngunit ang kanyang pagtatapos ay talagang walang katotohanan. Tinamaan siya sa sakong ng may lason na palaso ng isang karibal mula sa ibang angkan, at namatay siya sa mga epekto nito. Ito ay dahil, noong siya ay isang sanggol, hinawakan siya ng kanyang NARS sa kanyang mga bukong-bukong at inilubog siya pabalik sa eskerera, na nag-iwan ng medyo mahina na lugar kung saan hindi umabot ang tubig dahil sa mga palad ng NARS. Hindi ito dapat magkaroon ng ganoong uri ng bahagi. Ginawa ni Vickers ang lahat upang pukawin ang sarili sa ilog. Pinaikot-ikot niya ang kanyang katawan sa abot ng kanyang makakaya, at walang iniwang bahaging hindi tinatablan ng tubig. Samantala, bumuka at bumuka ang sugat, ngunit mas mabuti pa. Dahil ang tubig ay maaaring tumagos ng mabuti sa katawan. Bula-bula. Umalis ang dugo at nagsimulang manhid ang kanyang katawan. Hinal na hinal siya at nais na makaakyat sa ibabaw sa lalong madaling panahon. Pero hindi pwede. Ang River de Guerrera ay hindi kailanman tumatanggap ng isang bata kapag ito ay umalis sa mga braso nito. Kung ang ulo lang ang nalantad sa paghinga, ang ulo lang ang hindi na mapoprotektahan. Kaya desperadong kumapit si Vickers sa bato sa ilog. Ipinagpatuloy niya ang paghalo ng kanyang braso upang dumampi ang tubig ng ilog sa palad na nakahawak sa bato. Sa oras na yon, naririnig ko ang mahinang boses sa aking tenga. Young Master! Dapat lumabas ka na. Kung mananatili ka pa sa ilalim ng tubig, mamamatay ka. Oh Enly God! Baka mamatay siya ng ganito. Kunin mo. Kailangan natin siyang sunduin. Parang may nagkakagulo mula sa itaas. Well, iyon ang tiyak na mangyayari. Ang labis na kasakiman ay nagiging lason. Masarap magpalakas ng katawan, pero hindi ba dapat nakakasawa at namamatay? Kahit. Anak. Bumangon ka na. Naririnig din ang boses ni Hugo Le Baskerville. Ngunit ang boses na yon ay nagpapagatong lamang sa galit ni Vickers. Suug! Tumayo si Vickers. Pero hindi na lang siya bumangon. Gulp, 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 gulp. Uminom ng tubig ng River de Guerrera sa iyong bibig. Hanggang sa dulo. At puha! Sa sandaling umakyat ka, huminga sa hangin sa nilalaman ng iyong puso. Ibinuka ni Vickers ang kanyang bibig upang huminga. Nang makita siya, si Hugo Les Baskervilles ay nakangiti ng maliwanag na bihira. Hahaha, tignan mo tong lalaking to. Hindi ba tumubo ang ngipin mo noon?
Hounds pinakuluan sa kumukulong tubig na kalantad pangil. At kung umabot kayo dito bossing ay wag nyo kalimutan mag-subscribe dahil malaking tulong ito sa paglago ng Ting Munting Channel. Salamat!